Sa maraming mga naiulat tungkol sa mga terorismo na ginawa ng mga Muslim, ay hindi nababanggit ng mga nagbabalita kung paanong ang mga gawain na ito ay ginawa ng mga grupo o individual nang walang pahintulot mula sa kanilang mga pinuno. Ito ay marapat na mabigyang diin dahil malalaman natin nang marami sa mga bansang Muslim ay hindi nagpapahintulot ng kanilang mga mamamayan ay mamiminsala sa kanilang mga kapwa, Musliman o hindi Muslim. Narito ang tugon ng pangunahing konseho ng mga maalam sa Saudi Arabia sa pamumuno ng dating mufti, Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh. Sinabi nila, tunay na ang Islam ay dumating na nag-uutos tungo sa pagkakaisa at ito ay ginawang obligado ni Allah sa kanyang aklat. Ipinagbawal din niya rito ang pagkakawatak-watak at pagkakahati-hati sa iba't ibang mga grupo. Sinabi ni Allah, kumapit kayo sa lubid ni Allah lahat-lahat at huwag magiwa-hiwalay. Alalahanin ninyong biyaya ni Allah sa inyo nang kayo noon ay magkakaaway ngunit pinaglapit niya ang inyong mga puso at kayo sa kanyang biyaya ay naging magkakapatid. Kayo ay nasa bingit na ng hukay sa impyerno at iniligtas niya kayo mula rito. Ganito nililinaw ni Allah para sa inyo ang kanyang mga talata upang kayo nawa ay magabayan. Sinabi rin niya, tunay na iyong mga nagati-hati sa kanilang relihiyon at naging mga sekta, ikaw o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang kinalaman sa kanila na kahit na ano. Ang paghatol sa kanila ay nasa kamay ni Allah lamang at ibababatid niya sa kanila ang anumang ginagawa nila. Si Allah ay nagpawalang sala sa kanyang sugo mula sa sino mang nagati-hati ng kanilang relihiyon at tinati-hati nila ito at ginawang iba't ibang mga sekta. Ang mga ito ay patunay sa pagbabawal sa pagkakawatak-watak at ito ay kabilang sa pinakamalalaking mga kasalanan. Nalalaman natin mula sa ating relihiyon ng ilang mahalagang bagay. Ang obligasyon na manatili sa jamaa at ang pagsunod sa siyang naitalaga bilang imam o pinuno ng mga Muslim ay pagsunod din kay Allah. Sinabi ni Allah, o mga nanampalataya, sundin ninyo si Allah, sundin ninyo ang sugo at ang mga may otoridad sa inyo. Kung kayo ay magtatalo-talo sa isang bagay, ibalik ninyo ito kay Allah at sa sugo. Kung kayo ay mananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay, ito ay mainam at pinakamagandang kahihinatnan. Iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marapat sa inyo ang makinig at sumunod sa hirap at ginhawa, gustuhin mo man o hindi, kahit pa may mas pinanigan siya kaysa sa iyo. Iniulat din ni Abu Hurairah na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang sumunod sa akin ay sumunod din kay Allah, at sino mang sumuway sa akin ay sumuway din kay Allah. Sino mang sumunod sa pinuno ay sumunod din sa akin at sino mang sumuway sa pinuno ay sumuway din sa akin. Sa ganitong landas tumahak ang naunang henerasyon ng umma na ito, ang mga sahaba at silang mga dumating paglisan nila sa pagiging obligado ng pakikinig at pagsunod. Sa lahat ng nabanggit, ang konseho ay nagbababala laban sa mga tagapag-anyaya tungo sa pagkaligaw, kaguluhan at pagkakawatak-watak. Sila mga lumitaw sa panahong ito na nagbaliktad sa mga Muslim sa kanilang kalagayan, na naghihimok sa kanila sa pagsuway sa kanilang mga pinuno at pag-aaklas sa kanila, na pawang kabilang sa pinakamalaki sa malalaking mga kasalanan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na lilitaw ang kasamaan at ang iba pang kasamaan, kaya sino mang nagnais na pagwatak-watakin ang umma na ito habang ito ay nagkakaisa, ay patayin ninyo ito kahit sino man siya. Narito ang babala laban sa mga tagapag-anyaya tungo sa pagkaligaw, kaguluhan at pagkakawatak-watak. Gayon din ang babala sa sino mang sumasama sa kanila at paninindigan sa pagkaligaw, na silang karapat-dapat sa parusa sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ang obligado sa atin ay ang kumapit sa relihiyon na ito at ang humayo rito ayon sa landas na matuwid, landas na nakatatag sa Quran at Sunnah, ayon sa pangunawa ng mga sahaba radhiyallahu anhum at sino mang sumunod sa kanila sa kabutihan. Obligasyon din natin na palakihin ang ating mga anak at ang kabataan sa matuwid na metodolohiya at matuwid na landas hanggang sa sila ito malima sa gabay na mula kay Allah palayo sa mga kasamaan sa kasakalukuyan, sa impluensya ng mga tagapag-anyaya tungo sa pagkaligaw, mga kaguluhan at mga sekta hanggang sa gawin silang kapaki-pakinabang ni Allah sa umma na ito, at maging mga tagapagtangan ng kaalaman bilang mga tagapagmana ng mga propeta at silang mga may tangan ng pagsasaayos at gabay. Inulit natin ang pagbibigay diin sa obligasyon ng kooperasyon sa pagitan ng mga pinuno at ng mga maalam dito, at ang pagbibigay diin na ito ay mas tumitindi sa mga panahong katulad nito, sa mga panahon ng kaguluhan.
Napakainam ng tinuran ng ating maalam, alhamdulillah. Nang marami sa mga nangyayaring ang mga kaguluhan ay dulot ng bugso ng damdamin sa paglalagay ng batas sa kanilang mga sariling kamay. Ang ating maalam, sila ay nagsasalita ayon sa kanilang pagnanais na tayo ay magkamit ng pangmatagalan na tagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay, at hindi lamang dahil sa mga nangyayari sa ating paligid.